Unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ikalimang kabanata. Huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo. Kung paalalahanan mo siya ay para sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituring mo parang sariling ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabatang babae na parang iyong mga kapatid. Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat itong nakakalugod sa Diyos. Ang tunay na biyuda ay yung nag-iisa na sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa, kaya't patuloy silang nananalangin sa araw at gabi. Samantala, ang biyudang nabubuhay sa kalayawan ay may tuturing ng patay. Patupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ang biyudang dapat isama sa listahan na ang tutulungan ay yung di bababa sa 60 taong gulang. Minsan lamang nag-asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiling tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong sasama sa listahan ng mga biyuda ang mga bata pa, sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa unang nilang pangako kay Kristo. Sila ay nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila ay nagiging tsismosa, mahilig makialam sa buhay ng may buhay at madadaldal. Kaya't para sa akin, mabuti pa ang sila ay mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo. Sapagkat may ilan ng biyudang nailigaw ni Satanas. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak niyang biyuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang alagaan ng iglesia ay yun lamang mga biyudang walang ibang inaasahan. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumiliig. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong kapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang duwis. Huwag puro tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. May mga taong nagtanda ang kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At mayroon din namang mga kasalanan ay huli na kumahayag. Kaya din naman may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi may lilihim habang panahon.